I am really inclined na sa tulong at awa ng Panginoon, itong dako natin dito ay maging isang sentro ng rescue training sa buong Pilipinas. Isang lugar na matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Isang sentro ng pagsasanay sa pagliligtas ng buhay sa panahon ng sakuna at kalamidad. Ito ang malawak na adhikain ni Kuya Daniel Razon para sa KDR Adventure Camp. Sa layuning makapaghubog ng mga rescue responder na may kumpletong kasanayan at handa sa pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency anumang oras na kailanganin. Bilang paghahanda, tuloy-tuloy ang pagpapaunlad sa mga pasilidad ng camp upang makasabay sa makabagong pamantayan ng rescue training. Masaya ko pong ibinabalita sa inyo na umpisahan na natin yung rescue tower, pero yun po ay magiging patuluyan po na i-develop natin para magamit sa training, including po ngayon yung ating sinisikap na magawang mga pasilidad, kagaya po ng mga collapse structure, yung mga vehicle na pwede pong magamit. Bukod sa rescue tower, magtatayo rin ang collapse structure na angkop sa urban search and rescue. Maglalagay ng mga sasakyan para sa vehicle extraction, ilang high-angle rescue facility, at mga training area kung saan pwedeng isimulate ang mga aktwal na senaryo ng pagliligtas. Magagamit na din natin, kung loloobin ng Panginoon, yung Olympic pool dito para sa training ng ating pong water safety. Yung ating water safety training, yung ating underwater, lahat po yung mga training na yan. And later on, pati na po yung canine training, yung pong gagamitin ng mga aso para umamoy doon sa mga lugar na kung saan ay mayroon pang tao para magkaroon po ng tulong para doon sa paghahanap sa mga naiipit sa mga rubbles. Bahagi rin ng plano ang pasilidad para naman sa water at underwater rescue operations at canine search and rescue training para mas mapalawak ang kakayahan ng mga volunteer at emergency responders. Bukod sa mga pasilidad, isinusulong din ni Kuya Daniel ang pagpapaigting ng koordinasyon ng mga rescue group sa pamamagitan ng isang centralized rescue system para sa mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Gayunman, naniniwala pa rin si Kuya Daniel na mahalagang magsimula ang kahandaan sa loob mismo ng bawat tahanan. Alam mo, yung hindi ka na problemahin, malaking tulong mo na yun. Kasi alam mo na yung gagawin mo. Kaya kung ang bawat pamilya, meron din sana silang training, sa bawat pamilya, merong isang marunong mag-rescue. O yung nanay at tatay, marunong man lang ng first aid. Anya, malaking tulong na kahit isa sa mga miyembro ng pamilya ay may kaalaman sa first aid at basic rescue training dahil ang mga unang minuto ng isang emergency ang pinakakritikal sa pagliligtas ng buhay. Isinusulong din ni Kuya Daniel ang pagkakaroon ng sariling rescue team ng mga malalaking kumpanya upang hindi lamang nakaasa sa mga responder ng pamahalaan, lalo na sa malawakang sakuna. Ang isa lang po na maaari baka pwedeng pag-isipan kung paanong magiging mandatory sa pamamagitan ng isang batas na ang bawat kumpanya na mayroong size na hihigit halimbawa to a certain number, kung ano yung nakikita ninyong pangangailangan. Halimbawa, lang po, for example lang, bawat kumpanya na ang size ay nasa 200 or 500. Kung may 500 ka na employees, especially yan ay nasa isang building, nasa isang lugar, dapat maging mandatory, meron kayong sarili ninyong rescue team na pwedeng makagawa. Kaya nga tayo, di po ba sinikap natin, lahat ng mga empleyado ng UNTV dapat mayroon kayong training sa first aid, sa kung ano pa man, lahat. Bilang established rescue unit, ang UNTV News and Rescue ay mahigit 16 na taon nang nagbibigay ng libreng basic first aid at basic life support training sa mga kumpanya, organisasyon at mga komunidad. Alinsunod sa advokasiyang sinimula ni Kuya Daniel na tulong muna bago balita. Sa katuparan ng mga planong ito, umaasa si Kuya Daniel na mabubuo ang isang malakas na kultura ng paghahanda at pagliligtas upang mas maraming buhay ang masalba
sa panahon ng kalamidad at emergency. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.